Magandang buhay po sa lahat at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko sa inyo on how to make or how to construct ogive graph. So magpipresent po ako ng example given yung ating frequency table. Papaliwanag ko po sa inyo kung paano i-fill up itong cumulative frequency at paano natin i-sketch yung kanyang graph. Okay, so bago po ako mag-present ng example, ay i-define muna natin ano nga ba ang ogive or ogive graph. So, it presents the cumulative frequency of a variable. It is like a line graph, but the trend is always increasing if not decreasing. So, therefore, ang graph ng ogive ay line graph. Pero, dalawa lang po ang pwede. It's either increasing your line graph or pwede ring decreasing. Okay, for example, ito yung kanyang possible graph of an ogive. So ito po ay line graph and notice from left to right ay increasing. So, ibig sabihin, papataas siya, hindi pwedeng taas-baba, taas-baba. Okay? So if not increasing, then it is decreasing. Okay? Here, from left to right, so decreasing yung kanyang line graph. So ito po yung possible graph of an ogive. Okay, so let's have this first example. Height of 40 students of Gabol High School. So ito po yung kanyang frequency table. So yung first column natin ay height in centimeter. Notice yung itong kanyang height in centimeter na first column, ito po yung tinatawag natin na class interval. Okay, so yung pagkakalagay o pagkakasulat ng class interval ay from smallest number sa top at sa bottom ay highest number. Okay, so 130 to 134, 135 to 139, and so on until 160 to 164 centimeter. Okay, so may mga iba kasi na yung first column sa baba nag start yung smaller number papataas. Ito naman po, mababa yung number sa top then pababa. Okay? Papataas yung number. Okay, so yung second column natin ay number of students o ito po yung ating frequency. So given na po yung frequency. Pero yung cumulative frequency ay hindi po given. So ibig sabihin, bago natin i-graph ay kailangan fill up muna natin itong cumulative frequency. So, paano po ba mag-fill up ng cumulative frequency? So, first, ang unang titignan natin, saan ba nag-start yung number sa ating class interval? So, dito po sa taas. So, ibig sabihin, mag-start po tayo maglalagay ng cumulative frequency dito po sa taas. Okay? So, paano po mag-start? Ang frequency po natin ay 1. Okay? So, ibig sabihin, mag-start po tayo ng 1 dito sa cumulative frequency. Okay? Okay, 1. So next, paano po i-fill up yung pangalawa? Yung pangalawa po para ma-fill up natin, ay i-add natin yung next number. So 1, then next number ay 2. So magpa-plus po tayo ng 1, yung 1 dito, and then yung 2 dito na number. Okay, so what is 1 plus 2? 3. Then ilalagay po natin sa tapat dito sa pangalawa. Okay, next, itong 3 na nakuha natin, i-add natin sa next number. Ito po ay 5. So what is 3 plus 5? That is 8. So pababa, ganoon po yung ating gagawin. Okay? So 8 then plus 12, that is equal to 20. Next, 20 plus 8 is equal to 28. Next, 28 plus 7 is equal to 35. And next, 35 plus 5 is equal to 40. So ang last number natin ay 40. Kasi 40 po yung students. Ibig sabihin, ang total po ng frequency natin ay 40. Okay? So yun po yung pag-check natin. So pag tinotal natin itong frequency, dapat yun po yung nasa last number sa ating cumulative frequency. So ang total po nito ay 40, kaya ang last number natin dito ay 40. Okay, so after ma-fill up natin cumulative frequency na ito, pwede po tayong mag-graph. Okay, so ito na po yung ating cumulative frequency. So paano nga po ba ito i-graph? So first, gagawa po tayo ng vertical line at horizontal line. Okay. So yung vertical line, ito po yung number of students. Pero hindi po ganyan yung pagkakalagay. So pwede po tayo magawa ng graph dito na sa vertical. Pwede pong by 10, pwede pong by 5. So pag ganyan po na ang total po ay 40, dapat maabot po natin yung pinakang last 40. So kapag ito po ang end niya po ay 50, dapat umabot po yung graph natin sa 50 pataas. So mag-start po tayo ng 0, then 1, 2, 3, 4, 5, pero by 5 na lang yan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So by 5 na lang. So 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. So nag-end po ako sa 40 kasi ang higher number dito sa cumulative frequency ay 40. Okay? And then sa baba naman,
Okay, so ito po yung ating class interval, height in centimeter. So, mula po sa maliit, papalaki pong ganyan. Okay? So, 130 to 134, ito po yun. Next, 135 to 139 until 160 to 164. Ito po yung pinakang dulo. Okay. So, ipa-plot po natin. Pagtatapatin lang po natin yung number. So, paano po? Una ay dito po tayo magtitingin sa cumulative frequency. Ito po yung igagraph natin. Okay, so ito po yung una nating igagraph, 1. So 130 to 134, ang igagraph po natin, tatapat po natin ay 1. So ito po yung 130 to 134. Then, dito po sa vertical, ilalagay po natin 1. Okay? So assuming, yan na po lahat. 1 po, 130 to 134, ito po yun. Then 135 to 139 ay 3. Ito po yun. 135 to 139, katapat po sa 3. Okay, 5 yun. Assuming dito po yun 3. Okay? Next ay 140 to 144 ay 8. So, ito po yung 140 to 144. Katapat niya po dito ay 8. So, assuming dito po yung 8. So, bago po mag 10. Next po ay ito pong 145 to 149, 20. Okay? 145 to 149 ay 20. So, sakto, ito po yung 20. Okay? 145 to 149. Next po ay, ito pong 150 to 154, 28. 150 to 154. Hanapin natin yung 28. Yan. So, katapat po niya, assuming dito po yung 28 natin. Okay? Kasi 30 po yung line. Next po ay 155 to 159, 35. Ito po yung 155, 159, 35. So, katapat niya dapat ay 35. So, sakto po yung 35 dito. Okay? Pababa po doon. Next, last po natin ay 160 to 164 is 40. So, ito po yung last. Nasa guhit na po dapat kasi 40 po yung nasa guhit. Okay, so here, pag mayroon na po tayong dot na i-plot na po natin, i-connect lang po natin yung kanyang point. So ito po, makakagawa po tayo ng line graph. And notice, yung ating pong line graph ay increasing. So dapat lang po increasing kasi ang cumulative frequency po ay increasing. Okay? From the smaller number of 2, the higher number. Okay, so yan po yung graph ng ating first example. Okay, so let's have this second example. Score of grade 7 in their mathematics quiz. So ito po yung kanyang table or frequency table. So yung first column natin ay scores or ito po yung class interval. Second column, frequency. At third column, cumulative frequency. Okay, so ipipill up po natin itong cumulative frequency. Pero tingnan mo natin yung ating interval. So this time, ang interval po ay nag-start yung smallest number sa baba. And then papalaki po yung number papunta sa taas. Kanina po sa ating example 1, nag-start po yung smaller number sa taas then pababa po yan. Okay, dito naman sa number 2 ay nag-start po tayo o nag-start po yung smaller number sa baba, sa bottom. So, ibig sabihin, dito naman po tayo sa baba mag-i-start ng pagko-cumulative frequency sa pag-fill up nito. Okay, so paano? So, ito po ay sa baba tayo mag-start. 3 po, copy lang natin yung 3. Okay? Then next, para makuha yung number dito sa ating pangalawang class interval, i-add lang natin yung sa next na frequency. So 3 plus 7 is equal to 10. So ilagay natin sa taas. Then next, 10 plus 7, yung next number. 10 plus 7 is 17. And then next, 17 plus 15. That is equal to 32. Then next, 32, 32 plus yung kasunod na number na 9. 32 plus 9 is equal to 41. Then pataas po yan, 41 plus 6, 47. And 47 plus 3 is equal to 50. So therefore, 50 po lahat dapat ang total ng ating frequency kasi 50 po yung higher number sa ating frequency. Okay, so ready na po tayo sa pag-graph. Okay, so mula po dito sa ating table ay i-graph na po natin. So again, yung ating pong vertical ay pwede pong by 10, by 1, by 5, by 2, by 3, yung numbering po natin dito. Depende po kung gaano po karami o pinakamalaki yung number. Since 50 po yung higher number sa ating frequency, dapat abot po tayo ng 50. So ito po 50. Okay? Kasi 50 po yung higher number. So kapag 100, dapat umabot ka po sa 100 dito sa vertical. Okay, always start po tayo ng 0 dito. Okay, so ang ginawa ko po dito ulit ay by 5. So 5, 10, 15 until 50.
Then next, dito naman po sa baba, ito po yung ating class interval, yung first column natin o yung scores. So nakalagay po dito ang smaller class interval ay 1 to 5. So ito po 1 to 5. 6 to 10 hanggang 31 to 35 sa dulo. Okay? So lagyan ko po ng magkaibang kulay para hindi po tayo maligaw. Okay, so i-graph na po natin itong cumulative frequency. So ang smaller number dito ay 3, sa 1 to 5 ay 3. Ito po yung 1 to 5 and then 3. Katapat niya dito sa vertical 3, assuming dito po yung ating 3. Okay? So ito na po yung ating graph. Okay? So 1 to 5 is 3, then 6 to 10, ito po ay 10, 6 to 10, ito po ay 10, katapat. And then 11 to 15 ay 17, ito po 11 to 15, 17. So 15 po yan, assuming dito po yung ating 16, 17. So ito po yung 17. And then 16 to 20 ay 32, ito po 30, 16 to 20, 32. So 30 po yung guhit na yan. Dagdagan po natin ng konti, ito po yung possible graph, 32. The next, 21 to 25, 41. Ito po yun, 21 to 25, 41. So, 40 po yung line. Taas natin ng konti para sa 41. Okay? Next, 26 to 30 is 47. Okay? 26 to 30, 47 pataas. 45 po yung line. Dagdagan po natin ng konti. 46, 47, assuming dito po yan. Okay? And then last, 31 to 35 ay 50. So, 31 to 35, 50. Sakto po sa guhit. Okay, 50. Okay, so ito na po yung kanyang point. Then, ko-connect lang po natin using line. So ito na po yung kanyang line graph. So ang tawag po dito ay ogive. Okay? Kasi papataas po yung kanyang line graph. Okay, so salamat po sa inyong panood. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.